Welcome sa another vlog. Okay, ang gagawin ko po ngayon ay magpapalit ako ng shock mounting. So, kailangan po siyang palitan dahil bukod sa may clearance na siya po ay may lumalagatok pagka yung nalulubak siya lalo pag tumatama sa hump. So, gagawin na natin yan. Gagawin ko na siya. Yan, so tataas ko yung hood. Okay, ayan. So, ito yung babaklasin natin. Dalawa. Papalitan natin ng bago. Bago yan, tatanggalin muna yung gulong. Kasi tatanggalin natin yung spring. Yung shock na yan, buo. Tapos, dito natin kakatayin sa labas. Papalitan natin yan. Yan, so, natanggal na natin ito. So, tatanggalin natin itong shock. Kasi kailangan matanggal siya. Kasi ito yung hugutin natin para makita natin dyan yung shock mounting sa gitna. Yan, so ito muna tatanggalin ko. Okay, so tanggalin muna natin to. Ayan. So ito yung kanyang ABS. Yan. So, ito, para hindi bumagsak siya, kailangan talian natin to. Tatalian natin para hindi tumumba dito. O dadyakan natin sa ilalim. Dito. Dadyakan natin sa silong. Okay, so, ayan. Tatanggalin na natin itong isang tornilyo na to. Yan, so natanggal na natin yung kalawang tornilyo. So ito naman yung shock na to. Kailangan matanggal muna yan sa ibabaw. Okay, so yan. Pihit na natin. Mas maganda po sa ganito, luwagan muna to. Luwagan lang, wag baklasin. Bago baklasin ito. Kasi ang mangyayari, pag inuna to, at stuck up yung tornilyo na yan, mahirap po pihitin. Hindi kagaya ng nauna muna yung luwagan doon, luwagan to, bago ito, at least yan, babagsak kasi yan pababa. Dito ka na lang mag-a-adjust. So yan, so dapat nauuna tong luwagan. Huwag lang tanggalin, tapos yung ilalim, para mas mabilis bumalik. Mas madali na siyang pihitin. Okay, so ayan na. Hindi siya maalis. Mas maganda po yung balutan lang pag wala kang gloves. Balutan lang yung tornilyo, tapos yan, para yan. So, ito pudpud na siya. Bukod doon, sira na yan. So, posible yung clearance, yung galaw dito nang gagaling at saka yung sa loob dito. So, kailangan matanggal ito. Yung na to. Shock mounting, papalit tayo ng bago. Yan. Tornilyo sa preno. Ayan, kailangan maalis to kasi tatanggalin natin itong na to. Oh, so yan. Oh, tanggalan natin. Okay. Dito na siya. Okay. So, hugutin na natin to. Wow. Yan. So, tanggal na siya. Ito yun. Ito yung ayan. Okay, so maganda pa yung shock nito. Kailangan mabaklas ito. Babaklasin ito. Papalitan ito ng bago. Ayan. Babaklasin ko to. Ayan, so ang ginawa ko dito guys, kasi wala akong special tools. Mayroong gatla dito. Tinukuran ko lang ng digis. Tapos ganyan para hindi siya gumalaw. Ito na. So hindi na siya umiikot ito. Ayan lang siya. Ang gagawin ko naman, kailangan talian ko to. Kasi para hindi ito pumitik pataas. Pipitik kasi yan. Kaya kailangan talian ko siya. Yan yung panali ko. Okay.
Okay, ayan. So, tinalian ko siya. Tapos, binaka na ng hinigpitan ko siya. Ayan, umangat na dito. So, kailangan talian ko rin ito. Para pag nagbalik ako mamaya, hindi ako mahirapan magbalik dito. Ayan, so tatalian ko rin ito. Ang iba guys, ang gamit nito, may iba may gamit, may clamp. Sa akin po wala kasi mano-mano lang. So, wala tayong ganong tools. Gawit ko tali lang. So, maganda pag may mga tools ka, pero kung wala naman, tali. Ginagadto ko lang yung tali. Tapos, bibirahin ko lang mamaya, ihigpitan. Dalawang ikot lang ng tali. Tapos, babanatan ko na siya ng ano. Ihigpitan ko na siya. Ayan. Ayan, so, higpitan ko naman ito. Ayan. Okay. Ayan. So, umangat na dito. Ayan. So, gumagalaw na to. Maluwag na siya. Ayan. So, gagawin natin, babaklisin natin to. Ganun kadali pagka wala kang tools. Pero, hindi naman kailangan mamahalin yung tools. Basic tools lang naman. Number 17 ito. Ayan, number 17. So, basic na tools lang. Ayan, so natanggal na siya. Ayan. So, ito ngayon yung papalitan natin. Ito yung bibilhin. Okay, so, yan. May kamahalan ito, pero wala kang magagawa kasi talaga pag sa sasakyan ganun. So, ito yung papalitan ko. Okay, so, hanap tayo ng ano nito. Yan. Nakita ko yung ano nito, may tama na rin yung boots. Ayan, kaya papalitan na rin natin ito. Yan, so putol na siya. Naghiwalay na siya doon sa nilalagyan niya na ano. Okay, so yan. Pares-pares na binili natin. Sama to. Yan. So yun yung papalit ko dito. Dito guys, hindi siya kapareho ng ibang BIOS na pag tinanggal, isa lang ang makakalas, goma lang. Dito po pag tinanggal yung ano, kasi isang lock kasama to. Andito yung bearing. Wala namang problema yung bearing niya, okay pa naman. Kaya ito ang ano ko, kailangan siyang palitan. Ito. Okay, so wala itong left and right. So ano lang siya, pag sinalpak mo kaliwa mo kanan, walang kaso dun. Ito naman, susungkitin natin to. Ayan. Tanggal na siya. Grabe. Putol talaga. Walang tira. Kaya papalitan natin ng bago ito. Sana madali lang isalpak to. Matigas to kasi bago ito sigurado. Punasan muna natin. Ayan, so nilinis na rin natin to. Ayan. Pwede na natin ibalik.
Yan, tsaka ito. Tapos, yan. So, ayan na siya. Nayalagyan na ng lock na bago na to. Tapos grinasahan ko yung bearing. Bago na rin yung shock boots. Ayan na yun siya. So, this time pwede ko nang kalasin yung tali. Okay, so ganun pa ako gumawa kasi mano-mano lang. And then, lagyan ko ng tali kasi para mapababa ko yung spring. Pag hindi ko kasi siya tinalian, wala akong gamit na clamp. So wala akong pang press ng spring. Kaya ginawa ko tali lang. Yan, okay na siya. Okay, so nilagyan ko siya ng masking tape para hindi dumulas yung tali. Yun lang po ang purpose niyan. Para hindi umikot yung spring. Alisin ko din yan. Yan, so alas na lahat. Lilinisin ko na lang yung spring. Okay, ayan guys, nagmukha ulit bago. Yan, nilinis ko yung shock. Bago yung shock boot. Bago yung mounting. Shock mounting. Ayan, ayan siya ulit. So ikakabit ko na siya ulit dun. Okay, so sasalpa ko na siya. Yan, so nagpitan na natin yung taas. Dito na tayo sa baba. Okay, so pasok natin to dito. Yan. Kailangan natin to ibaba. Yan. Tapos kakabit na natin ito. Yan. Ito sa loob. Yan. Ito yung kanyang ABS. Ito naman yung kanyang preno. Yan. So yun, mahigpit na siya. Okay, so
Okay, so yun. Okay na. Ayos na siya. So, ganun lang guys, magpalit ng shock mounting. Nahigpitan ko na rin to. Kung mapapansin dito, dikit na dikit. Ayan, oh. Sobrang dikit na siya. Hindi kagaya nung hindi ko pa siya napapalitan na talagang grabe ang taas ng angat niya. So, check nyo yung inyong lock dito sa shock mounting, tapos may kakaibang kalampag. Baka ang problema nyo shock mounting. Kasi kahit anong gawin nyo, palit ka tie rod, palit ka ball joint, palit ka ng rack and pinion, tapos yung kalabang nandyan pa rin, ito na yon. So, yun, napalitan ko na siya. So, yun lang guys. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe para lumago po yung channel. Maraming salamat po. God bless.